Hi! Today we're making roast beef. So, isa na naman kakaibang putahe para sa ating lahat. Mga ingredients natin for our roast beef ay about 1.5 kilos ng top round beef. We need 1 teaspoon ng salt and half a teaspoon ng pepper na irarub natin dito sa ating beef. For our gravy, what we need are yung drippings natin mamaya dun sa ating roast, 3 tablespoons ng all-purpose flour, 1 nor beef cube, 2 cups ng water, salt and pepper to taste, 1 teaspoon ng Maggi seasoning, and half a cup ng sliced button mushrooms. We also need 2 tablespoons ng butter. So, yan lang mga ingredients natin for our roast beef. Bago tayo mag-start, i-preheat muna natin yung ating oven to 300 degrees. And then sa bake. So, for our procedure, pinaghalo ko yung ating pepper and salt, and then irarub natin siya dun sa ating beef. So, both sides ng beef natin, irarub natin yung ating salt and pepper. And so, we have a pan here na mainit na. Ngayon, over medium-high heat, lalagyan natin siya ng kaunting oil. Here natin sa ating mainit na pan yung ating beef. So, i-sear natin to hanggang mag-brown yung ilalim ng beef natin. Tignan natin kung brown na ba yung kabilang side natin. Yan. So, yung kabilang side naman na ipapa-brown natin. Brown na yung kabilang side ng ating beef. Yan. So, brown na siya. So, na natin yung patayin yung ating apoy. So, kung mapapa-brown yung lahat ng sides ng ating beef, mas maganda. Kasi, pagka ganun ang nangyari, masiseal yung juices ng beef natin sa loob niya habang binibake natin. So, ito, tatanggalin na natin dito sa ating pan and then, ita-transfer natin sa isang baking dish. So, ito na yung ating beef at na-transfer na natin siya sa isang baking dish. Ngayon naman, mainit na yung ating oven, so pwede na natin siyang i-bake. So, ilalagay natin sa middle rack yung ating roast beef at i-bake natin. So, for every half kilo ng ating beef na lulutuin, i-bake natin siya for 25 to 30 minutes. So, this is more than 1 kilo. So, i-bake natin siya for about 1 hour. Check natin yung ating roast beef. Yan, I think the roast beef is done. So, hanguin na natin. So, it took me about 1 hour na lutuin to. So, now na ready na siya, hanguin muna natin, patayin natin yung oven. Yung ating roast beef for about 10 minutes. So, hayaan natin na mag-circulate yung juices sa loob niya. So, gagawa naman tayo ngayon ng ating gravy. Yung pan na pinag-pa-brown na natin kanina ng ating beef. So, lalagyan natin ng konting oil. Pati na rin yung ating butter. Okay, so pag melted na yung butter, i-add naman natin yung ating flour. And then, igigisa natin sa ating butter yung flour. And then, pag medyo nagisa na natin yung ating flour, i-add naman natin yung juices na lumabas dun sa ating pan. So, unti-unti natin i-add. Then, hahaluin natin. Tunawin natin yung flour natin. Then, add natin yung ating water. Next, i-add natin yung ating beef bouillon. Ito na rin yung ating 1 teaspoon ng Maggi seasoning.
Then, lagyan natin ng pepper. So, palalaputin natin itong ating gravy natin. Yan. So, i-adjust nyo na lang yung lasa sa gusto ninyo. Say, matabang pa sa inyo, you can add in a little more salt. Or kung gusto nyo naman ng dagdagan pa ng pepper, po pwede rin. Pwede na rin natin i-add yung ating mushrooms. Pwede yung gamitin yung fresh mushrooms or yung nasa lata. Dito kasi I saw na meron pa pala akong button mushroom sa ref. So, yun na lang ang ginamit ko instead yung nakalata ko. But you can use yung nakalata. Slice nyo na lang siya kung buo-buo ang nabili ninyo. So, medyo malapot na yung ating sauce. Ngayon, pagka sobrang lapot ng sauce ninyo, pwedeng dagdagan nyo pa siya ng konting tubig and then adjust nyo na lang yung lasa niya. So, medyo lulutuin lang natin yung ating mushroom sandali. So, halo-halo lang para hindi siya manikip. Yan, done na yung ating sauce. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Serving our roast beef. So, hiniwa ko ng maninipis at against the grain yung ating beef na inilagay sa oven. And then, inilagay natin sa ibabaw niya yung ating gravy. So, pwede rin naman na hiwain nyo lang yung inyong beef into thin slices. Pagkatapos, ihiwalay nyo ng lalagyan yung gravy. Para yung gustong maglagay ng gravy, makapaglagay. Yung ayaw naman maglagay, pwede rin na wala. But the gravy is really good. So, I'm sure magugustuhan ng family ninyo yan. So, simple lang yung ating recipe ngayon, di ba? Medyo matagal lang lutuin kasi we had to bake it in the oven. Pero, I'm sure magugustuhan nyo itong ating recipe ngayon. So, sana itry nyo itong ating recipe at sana nagustuhan nyo ang ating video. So, hanggang susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.